Bago tayo magsimula sa ating kwento ay magpapasalamat muna ako sa patuloy na sumusuporta sa aking channel, at dahil na rin sa malapit na po tayo ma-monetize mga idol, ay magpapasalamat po ako sa inyong lahat in advance, maraming salamat po. At nagkaroon ng katahimikan ang pag-uusap ng mga ito. Habang sa itaas naman ng bubong ng bahay ay may taong nakikinig at habang nakikita niya ang mga tao sa loob. At makikita natin na ito pala ay ang ating bida at narinig niya ang lahat ng pinag-uusapan ng mga ito. At habang patuloy siya sa pakikinig ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang Thousand Poison ito ay nasa Tan Clan. At dugtong pa niya habang nagtataka at napapatanong kung ano naman ang Thousand Poison na nasa Great Chief ng tribu. Habang patuloy parent si Kang Qian sa pakikinig ay makikita natin si Huasan Sunyep Legit Cheong na naglalakad at tumingin sa itaas kung saan naroon si Kang Qian. Habang tinitingnan niya ang ating bida sa itaas ay naaalala niya ang misteryusong lalaki na tumulong sa kanya noon. At habang inaalala niya ito ay hindi niya namalayan na bumaba na pala ang ating bida. Habang sa kanyang isip ay makikita natin ang imahe ni Kang Qian na nasa eri, at nang makababa ang ating bida ay tulalaperin si Legit Cheong at makikita natin ang napaka-astig na poster ni Kang Qian sa kanyang pagbaba mula sa itaas, at parehas silang nagulat nang mapansin na nila ang isa't isa, habang nagkaroon ng katahimikan sa paligid at ang maririnig lamang ay ang pag-ihip ng hangin at mala-Korean drama ang tagpo nilang dalawa. Matapos ang ilang minuto ay naglakad na papaalis ang ating bida. At habang naglalakad siya papalapit kay Legit Cheong ay iniisip niya na hindi siya napansin ng mga ito habang nag-uusap sila, na siya ay nasa itaas at gumamit ng Celestial Eavesdropping Technique. At nang makalapit na siya kay Legit Cheong ay sinabihan niya ito na kung maaari ba siyang dumaan na agad namang sinabi ni Legit Cheong na oo, at nang makalampas si Kang Qian kay Legit Cheong ay tinawag naman siya nito, na agad namang nagpabigla kay Kang Qian na halatang kinabahan. At nagtanong na nga si Legit Cheong na kung ito ba ang disciple ni Officer Taeyang. Sabay pakilala sa kanyang sarili na siya raw si Legit Cheong ng Huasan. At sumagot naman ang ating bida, at sinabing narinig ko na ang iyong pangalan dati, ang Legit Cheong ng Huasan. At nahihiya namang sumagot si Legit Cheong na ito ay titulo lamang na malayong makamit. At sumagot naman si Kang Qian na bakit naman, hindi ba't ikaw ang pumaslang sa pinuno ng Changjiang Waterway, na si Shulong Han? At tumalo kahit na sa top disciple ng Shadow Master na si Wigan. At sa gayong mga tagumpay, tiyak na nararapat sa iyo ang reputasyong iyon. At sumagot naman si Legit Cheong na ang mga resulta ng martial competition ay hindi maituturing tunay na sumasalamin sa aking mga kakayahan. At makikita natin si Kang Qian na parang lutang at hindi naintindihan ang gustong ipahiwatig ni Legit Cheong at ipinaalala na nga ni Legit Cheong habang sinasabi niya na hindi ba nakipag-spar ka sa Mad Demon bago kami naglaban. At naaalala na nga ni Kang Qian ang nangyari habang pinagpapawisan siya, at upang makalusot ay sinabi niya na ito ay isang warm-up lamang. At sinabi din ni Legit Cheong na bukod doon ay muntik na rin akong mamatay sa kamay ng Shadow Master na si Wigan, at ako ay nakaligtas ng bahagya dahil sa may isang taong tumulong sakin. At makikita na ang pawis sa mukha ng ating bida, habang si Legit Cheong ay patuloy parent sa kanyang sinasabi at dugtong pa niya habang bakas ang lungkot sa mukha nito, na kahit gaano pa ako nila purihin bilang future ng Huasan ng aking martial skill ay nasa kaawa-awang antas. At makikita natin na tinitigan ni Kang Qian si Legit Cheong ng may seryusong mukha. At habang ito ay nakayuko ang ulo ay sinabihan siya ng ating bida na maaaring ito ay mapagmataas, ngunit sabay kunwaring ubo ni Kang Qian at sinabing maaari ba akong mag-alok ng isang piraso ng payo. At napawat naman si Legit Cheong sa kanyang narinig mula kay Kang Qian, at sinabi na nga ng ating bida na ang iyong Plum Blossom Swordsmanship ay walang alinlangan na umabot sa isang makabuluhang antas. Gayunpaman, parang nakagawa ka ng matibay na kuta ngunit ito ay naging matigas at hindi makagalaw ng malaya. Naikinabigla naman ni Legit Cheong at dugtong pa ang ating bida na iyon ay malamang dahil sinunod mo ang mga turo ng iyong master ng buong katapatan. At napaisip na nga si Legit Cheong habang naalala niya ang kanyang nakaraan at sinabi niya sa kanyang master, na maaaring ipakita mo itong muli ng isa pang beses, at dugtong pa niya na dahil hindi ko parent ito na ma-master.
Ngunit sumagot lang ang kanyang master habang pasiga siyang tinanong nito na ang perfect mastery. Gusto mo ba na maging puppet? Ngunit biglang sinabi ni Kang Qian na pakawalan mo ang Plum Blossom Sword technique mo laban sakin. At napatigil siya sa kanyang iniisip at napasagot ng oo, na makikita natin na naghahanda na si Ji Cheong sa kanyang gagawing atake sabay talon sa itaas at nagperform ng technique, habang seryosong nakatingin sa ating bida, at umatake. Habang si Kang Qian naman ay nakatayo lang at habang papalapit ang atake ni Ji Cheong ay iniwasan lang niya ito ng walang kahirap-hirap at habang umiiwas ay sinabihan niya si Ji Cheong na hindi ka lang dapat nanunood. At kailangan mo ring gumalaw habang nagmamasid at tumugon habang gumagalaw ka. Huwag subukang pilitin iguhit ang Plum Blossom, hayaan mo lang ito na mamumukadkad ng kusa at natural. At habang tinitingnan ito ng ating bida ay nagawa ng maayos ni Ji Cheong ang Plum Blossom technique. At napasabi na lang si Kang Qian na ito ay ngunit di niya naituloy dahil bigla na lang sumulpot si Ji Cheong sa harap ni Kang Qian. At makikita natin na magkalapit ang mukha ng dalawa. Habang si Kang Qian naman ay nanginginig ang boses habang binabanggit niya ang essence of dynamic stillness at habang tinatitigan nila ang isa't isa ay namumula ang mga mukha nito at nagkaroon ng katahimikan saglit. At nahihiyang tumalikod pareho ang dalawa habang pulang-pula ang mukha ng ating bida at ganun din ang ating binibini. At makalipas lamang ang ilang sandali ay nagpaalam na si Kang Qian kay Ji Cheong na aalis na siya. At hindi na niya hinintay na sumagot pa si Ji Cheong sabay talon sa mga bubungan ng bahay habang sinasabi niya na ipagpapatuloy mo lamang ang pagpapabuti sa Plum Blossom technique. At makikita natin si Ji Cheong na iniwan ulit ng ating bida, tulad mo iiwan tapos pag na-miss babalikan para tuhugin ulit. Sana all may matuhag, balik sa ating kwento habang si Ji Cheong na di alam ang gagawin ay napasabi na lang siya na hindi ko pa naiintindihan ang mga sinabi mo. Dama ko naman tayo sa ibang lokasyon ay may makikita tayong isang mataas na altar kung saan makikita natin ang Great Chief ng Folksman Tribe. At may mapapansin din tayong isang estatwa sa likuran ng pinuno ng tribo habang ito ay nagme-meditate. At nang matapos siya ay uminulat na niya ang kanyang mga mata, at habang iniisip niya kung sino kaya ang taong iyon at saan ito galing. At napapatanong siya na kung bakit may ganoong mataas na antas na expert sa kanilang hanay. At dugtong pa niya habang may ngiting demonyo na kung sino man yun, ay gusto kong makipaglaban sa kanila. At pagsapit ng umaga ay agad nagkita ang dalawa sa gitna ng gubat na makikita natin na nakaupo na ang dalawa habang nasa magkabilaan naman ang kanilang mga puwersa na makikita natin ang pinuno ng tribo na seryosong nakatingin lamang kay Taeyang at ganun din si Taeyang. Sa isip naman ni Taeyang ay noong huling beses tayong nagkita ay masyado kang matigas. Bakit ngayon ikaw na ang pumunta para sa negosasyon ngayon? Naghahanap kaya ito upang makabuo ng pakikipagkaibigan o may ibang masamang plano? Habang ang pinuno ng tribo na tahimik lang na nagmamasid at habang tinitingnan niya ang nasa likuran ni Taeyang ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na mukhang ang taong iyon ay wala dito. At sinabihan na nga ni Taeyang ang pinuno kung maaari na ba silang magsimula sa kanilang negosasyon, at dugtong pa niya na hindi kami pumunta dito upang sakupin ang lupain ito. Kung ang Tang family at ang Mayonggeong sect ay maaaring maayos na hatiin ang mga karapatan sa kagubatan na ito. Sa sinabi ni Taeyang ay ngumiti lang ang pinuno ng tribo ng masama. Na agad namang napansin ni Taeyang na hindi ang negosasyon ang pakay ng mga ito. At sumagot na nga ang pinuno ng tribo, habang nakangiting sinabihan si Taeyang na sa tingin mo ba mayroon kang kakayahang makipag-ayos sa amin? Matapos halos hindi ka na makaligtas sa huling labanan natin. At pasigaw niyang sinabi kay Taeyang na ang aming posisyon ay nananatiling hindi nagbabago. At dugtong pa niya ng may halong pagbabanta na umalis na kayo dito sa lupaing ito kaagad. At makikita natin ang galit sa mukha ni Taeyang at sinabihan niya ang pinuno ng tribo na kung ang sitwasyon ay hindi pero nagbabago. Sabay bunot ng sandata sa ilalim ng mesa at itinutok niya ito sa pinuno ng tribo at sinabing hanggang sa oras na ito, ay makukuha namin ang pakinabang para sa negosasyon. Na ikinagulat naman ng pinuno ng tribo. Sa ibang lokasyon naman ay makikita natin si Kang Qian na binabaybay niya ang matataas na tore ng mga bato, at hinahanap niya ang lokasyon kung saan naninirahan si Dang Sukgon at nang makita niya ang lugar ay agad siyang huminto,
at matatanaw na niya sa ibaba ang isang lumang bahay, at habang tinitingnan niya ito ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na sa wakas ay nahanap ko na rin. Ngunit agad naman siyang may napansin sa hindi kalayuan, nang bigla na lang mayroong malakas na pagsabog at habang tinitingnan niya ito ay nagtataka na lang siya kung ano ang nangyayari sa lokasyong iyon. Balik naman sa lokasyon nila Taeyang bago ang naganap na malakas na pagsabog. Tinatanong ng pinuno ng tribo si Taeyang kung hahawakan na lang ba niya ang bagay na yan. At dugtong pa ng pinuno na kung mayroon kang pag-aalinlangan na ipaputok yan, ay mawawalan ka ng pagkakataon para magamit ang bagay na hawak mo. At makikita natin si Taeyang na napapaisip na lang kung saan kaya humuhugot ito ng lakas ng loob para hamanin siya ng ganito. At dugtong pa niya na kung alam ba nito na ito ay hindi isang nakamamatay na lason. At habang pinipigilan niya ang kanyang galit, ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na sa mga puntong ito ay wala na akong pagpipilian pa, sabay hila sa gatilyo sa bagay na kanyang hawak. At makikita natin ang mga karayom na sabay-sabay nagsilabasan sa maraming mga butas na parang machine gun. At makikita natin na di man lang natakot ang pinuno ng tribo at hinayaan lang niya na tamaan ang kanyang katawan at makikita natin na di man lang umiwas ito, at tumama na nga ang lahat ng bala sa kanyang kamay. At nang makita ito ni Taeyang ay pinagpawisan na lang siya sa kanyang nakikita. Habang ang pinuno naman na halos mabalot na ang buo nitong katawan ng mga karayom, ay tiningnan lang niya ito na parang nadidasmaya. Habang si Taeyang naman na hindi makapaniwala ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata. At galit na galit ang pinuno habang sinasabihan niya si Taeyang na kung sa ganitong paraan lang ba ang kaya mong gawin. At dugtong pa niya na kung sa tingin mo ay kaya akong takutin ng ganyang mga bagay. Sabay sigaw ng malakas habang naglalabas ng internal energy na nagwasak ng paligid. At dahil sa ginawa ng pinuno ng tribo ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog at nagwasak ng kanilang pwesto kung saan sila nag-uusap ni Taeyang. Habang si Taeyang naman na nakalayo na sa pinuno ay agad siyang nagbigay ng hudyat sa kanyang tauhan na magpaputok na sa itaas upang bigyan ng signal ang iba pang kasamahan nila na agad naman ginawa ng kanyang tauhan at makikita natin na agad namang napansin ni Jiang Sam na nasa hindi kalayuan, habang ang mga Folksman tribe naman na walang kaalam-alam sa paparating na panganib sa kanila ay tahimik lang na binabantayan ang sagradong altar na nasa kanilang likuran. Ngunit bigla na lang dumating si Jiang Sam at tinanong ng mga ito kung sino ang papalapit sa kanila at dugtong pa ng nagbabantay na ito ay sagradong lugar, at ang mga taga-labas ay hindi pwedeng pumasok. At habang itinutok niya ang kanyang sibat ay sinabihan niya si Jiang Sam na umalis na kaagad. Ngunit sumagot lang si Jiang Sam na mukhang hindi ganoon karami ang nagbabantay sa lugar na ito. At dugtong pa niya habang nakangiti ng masama na sa tingin ko ay nagtungo ang karamihan sa nangyayaring negosasyon ngayon. At makikita natin ang mga nanlilisik na mga mata ng mga kasamahan ni Jiang Sam na nasa kanyang likuran. At makikita natin ang gulat sa mukha ng mga Folksman tribe. At dali-dali niyang inutusan ang kanyang kasamahan na bumuo agad ng defensive formation upang protektahan ang sacred relics. At makikita natin na mabilis na sumugod ang mga kasamahan ni Jiang Sam, at habang papasugod sila ay sumigaw naman ang nagbabantay sa sagradong lugar na e-defend nila ang sacred ground mula sa mga insolent invaders. At bago pa man mangyari ang matinding bakbakan ng mga ito, ay bumalik naman ang eksena kung saan sa nakaraang gabi ay nag-uusap si Taeyang at ang ating bida, habang tinatanong niya si Kang Qian na kung ano ang pinagsasabi nito. At sinabi na nga ni Kang Qian na ang celestial poison na nasa pagmamay-ari ng sekta ay hindi ito ang totoong thousand poison. At nagtanong naman si Taeyang na kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. At sumagot naman si Kang Qian na si Lord Dangsok ay inilaan ang kanyang buong buhay sa pagsasaliksik ng celestial poison. Kung ganoon nga ang kaso, ito ay itinago niya ang mahalagang celestial poison sa isang lugar na hindi matutuklasan kailanman kahit pa siya ay bawian ng buhay. Kahit na, sila ay mula sa iisang angkan, ito ay isang lugar na ganap na hindi kilala. Kaya ang posibilidad na ang sektang nagtataglay ng celestial poison ay at napasigaw na lang bigla si Taeyang nang mapagtanto niya ang ibig sabihin ng ating bida habang sinasabi niya na ang mga taong iyon na nasa tangklan ay nagsisinungaling lang pala ulit. At sinabihan ng ating bida si Taeyang na maghanda na ulit sa susunod na pwedeng mangyari. Sumagot naman si Taeyang na sa isang sitwasyon kung saan kahit na ang celestial poison ay hindi magagamit,
mayroon lamang isang susunod na hakbang, at napatingin na nga si Taeyang kay Kang Qian, upang siya ang humarap sa pinuno ng tribo sa susunod na araw, habang si Kang Qian naman na nagtataka kung bakit nakatingin sa kanya si Taeyang, ay agad na unawaan ang gustong sabihin ni Taeyang, at agad niyang sinabi na hindi siya pwede, at mayroon akong mahalagang gagawin. At sinabihan naman ni Taeyang ang ating bida na hindi ba't ito ay napakawalang puso para sa isang disciple na hayaan na lang ang kanyang master na nasa panganib. At sumagot naman si Kang Qian na ang kailangan mo lang gawin ay ang pabagalin ang labanan hanggat sa makakaya mo pa itong pigilan. Hanggang sa ako ay makabalik, at sumagot naman si Taeyang na hindi mo ba nakita ang nangyari noong nakaraan? At ano naman ang magagawa ko laban sa isang halimaw na pumatay sa isang mas batang master? At sumagot naman si Kang Qian na sa mga puntong ito ay naiiba. At naging seryoso naman ang mukha ni Taeyang sa sinabi ng ating bida. At sinabi ni Kang Qian na may inihahanda na akong mga preparasyon para dyan. Na ikinabigla naman ni Taeyang, at makikita natin ang katawan ni Taeyang na nagkaroon ng pagbabago at nawala na ang pinsala sa katawan nito. Balik sa kasalukuyan at makikita natin ang patuloy na labanan ng dalawa at makikita natin na nakakasabay na si Taeyang sa mga atake ng pinuno ng tribo at naiiwasan na niya ito. At nadidepensahan na niya ito ng maayos hindi tulad noong nakaraan nilang laban na halatang malayo ang agwat ng kanilang lakas. At habang dumedepensa si Taeyang ay mahahalata sa kanyang mukha na nasisiyahan ito sa nangyayaring laban. Habang ang pinuno ng tribo ay nagtataka na lang at napasabi siya sa kanyang isip na ang taong ito, ay hindi na katulad noong nakaraan. At ang isiping ito ay mabilis na nakapag-recover sa natamo nitong pinsala sa katawan ay masyadong nakakamangha. At makikita natin ang kamao ni Taeyang habang balot ng aura ay mabilis na sumugod sabay suntok sa pinuno ng tribo at makikita natin na talagang malakas ang suntok na ito, habang ang pinuno naman ng tribo ang dumedepensa ngayon. At habang napapa-atras siya sa lakas ng suntok ni Taeyang, na makikita natin na talagang nahihirapan siya na pigilan ang suntok nito, at sinabi pa nito sa kanyang isip na ito ay parang naabot na niya ang antas ng Hwagyeyong level. At makikita natin ang malakas na atake na pinakawalan ni Taeyang at dahil sa sobrang lakas ng suntok na ito, ay napa-atras ng malayo ang pinuno ng tribo habang bakas naman sa lupa na talagang mabigat ang ataking iyon. Nang bigla na lang napatigil saglit ang kanilang laban, dahil sa dumating ang isang alagad ng pinuno ng tribo, at nagmamadaling sinabi nito sa Great Chief, na ang kanilang altar ay sinugod, at ang sacred relic ay nasa panganib. At nang ito ay marinig ng pinuno ay agad niyang sinabihan ang kanyang mga alagad na lahat kayo ay magtungo agad ng mabilis sa altar. At dugtong pa niya na kaya ko nang i-handle ito ng mag-isa. Habang ang alagad naman ng pinuno ng tribo ay nag-aalangan pero naiwan ang kanilang pinuno. Ngunit sinabihan lang sila ng Great Chief na kailangan niyong pumunta doon agad kung ayaw niyo pang mamatay ngayon kasama ang mga taong ito. Na ikinabigla naman ng kanyang alagad, at agad na sumunod sa ipinag-utos sa kanila at umalis na nga ang mga ito. Habang si Taeyang naman at tinitignan ang papaalis na mga alagad ay napasabi na lang siya na mukhang alam ko na kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, at ang pag-alis ng kanyang mga tauhan. Nang bigla na lang sinabi ng pinuno ng tribo na mukhang masyado yata kitang minamaliit sa iyong kakayahan. At sumagot naman si Taeyang nang may pagmamayabang na ang celestial poison ay magiging amin na rin ngayon. Ngunit imbes na mag-alala ang pinuno ay nakangiti pa nitong sinabi na isa kang walang alam at tanga. Bakit mo naman iniisip na ang celestial poison ay nakatago sa isang altar? Na ikinabigla naman ni Taeyang at nagtataka niyang sinabi sa kanyang isip na kung ito ay wala doon, saan kaya ito itinago ng halimaw na ito? Sa ibang lokasyon naman kung nasaan ang ating bida ay may makikita tayong mga paa ng tribo at ito ay nakabulagta na at mukhang ito ay isang bantay. At sa loob naman ng bahay ay makikita natin si Kang Qian na may pinulot sa isang lalagyan ng pinatuyong halamang gamot. At ito ay kanyang inamoy ay may napansin siyang mga lumang libro at mukhang ito ay mga talaan ng kasulatan ni Dang Sukgon, at makikita natin na tiningnan ito ni Kang Qian at binasa ang laman ng libro at nang mabasa niya ang nakasulat ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanyang paligid at napasabi na lang siya sa kanyang isip na ito ay ang journal ni Lord Dang Sok. Habang sa ibang lokasyon naman ay patuloy pa rin ang labanan ng puwersa nila Jiang Sam sa mga Folksman tribe.
At makikita natin si Namgang Chol, na nahihirapan dahil sa napapalibutan na siya ng mga ito at sabay-sabay pa na umatake. Habang sa likuran naman niya ay may isang Folksman tribe na nagbabalak na umatake ng palihim, habang nakatuon naman ang atensyon ni Namgang Chol sa kanyang harap ay bigla na lang may napasigaw sa kanyang likuran na agad naman niyang nilingon, at makikita natin na si Jiang Sam pala ang pumatay sa lalaking palihim na papaatake sa likuran ni Namgang Chol, at sinabihan niya si ito na sa tingin ko ay kailangan mong bantayan ang iyong likuran. At dugtong pa niya habang nagyayabang na hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, natural lang na protektahan natin ang isa't isa. Habang patuloy pa rin ang hangal sa pagyayabang ay may bigla na lang umatake sa kanyang likuran at napasigaw na lang si Namgang Chol, ngunit hindi ito napansin ni Jiang Sam, at bigla rin na sumulpot si Ji Cheong upang harangin ang palihim na ataking iyon. At matagumpay namang napigilan ito ni Ji Cheong, habang gulat naman ang lalaki sa kanyang nakikita. At habang tulala ang lalaki ay binigyan ito ng sipa sa mukha ni Ji Cheong dahilan ng kanyang pagtilapon. Abangan ang susunod nating kwento kung saan masasaksihan natin ang lakas ng mga kakampi ng ating bida at ang paglabas ng tunay na katauhan ng pinuno ng tribo, at dahil sa malakas na lason na pinakawala ng pinuno ng tribo ay magkakaroon ng matinding pinsala si Taeyang na halos ikamatay na niya. Ngunit bago pa man paslangin ng Great Chief ng tribo si Taeyang ay bigla na lang magpapakita si Kang Chien upang iligtas ang kanyang master, at abangan nyo na rin ang marami pang kaganapan na mangyayari sa susunod nating kwento.